tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang patingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang malawakang pag-atake gamit ang mga drone ang inilunsad ng Russia magdamag sa iba't ibang dako ng Ukraine, partikular na sa mga rehiyon ng Odessa at Zaporizhia. Ayon sa mga ulat, naging target ng pambobomba ang mga sibilyang infrastruktura na nagdulot ng malubhang pinsala, pagkakasugat ng maraming sibilyan at pagkawala ng kuryente sa libu-libong tahanan. Agad nating hihimayin ang mga detalye ng trahedyang ito para sa inyo. Sa lungsod ng Odessa, nyanig ng mga pagsabog ang madaling araw ng tamaan ng mga Russian drone ang transport infrastructure nito. Kinumpirma ni Serhiy Lysak, ang pinuno ng Odessa City Military Administration, na direktang tinamaan ang isang kumpanya ng transportasyon. Nagdulot ito ng malaking sunog kung saan 12-dosenang mga sasakyan at mga bus sa parking lot ang tuluyang natupok ng apoy, habang mabilis na rumisponde ang mga bumbero sa lugar. Hindi lamang ari-arian ang napinsala sa Odessa kundi may mga sibilyan ding nasugatan sa insidente. Sa paunang ulat, 3 lalaki na may edad 58, 62 at 66 ang dinala sa ospital. Ngunit mas nakababahala ang sumunod na ulat ni Lisak na isang 5 taong gulang na bata ang kabilang sa mga biktima. Nagtamo ang bata ng mga sugat mula sa shrapnel at kasalukuyan ng nilalapatan ng lunas sa pagamutan. Bukod sa transportasyon, naging target din ng mga drone ang mga pamayan ng residential sa Odessa kahapon. Isang drone ang sumalpok sa mga itaas na palapag ng isang apartment building sa Raidojny Complex, habang ang isa pa ay sumira sa bubong ng isang malaking epicenter construction hypermarket. Ang mga pag-ataking ito ay nagdulot ng malalaking sunog na bagaman naapula na ay nag-iwan naman ng malaking takot sa mga residente doon. Samantala sa rehiyon ng Zaporizhia, hindi rin nakaligtas ang mga mamamayan sa hagupit ng mga drone ng Russia noong linggo ng gabi. Ayon kay Regional Governor Ivan Fedorov, 2 babae na may edad 73 at 32 ang unang naitalang sugatan at agad na isinugod sa ospital. Ang walang humpay na pag-atake ay nagdulot ng matinding pinsala sa mga pampublikong pasilidad at mga pribadong ari-arian ng mga mamamayan. Inilarawan ni Governor Fedorov ang lawak ng pinsala sa Zaporizhia kung saan marami sa mga bintana, balkonahe at bubong ng mga residential building ang nawasak. Isa rin sa mga lokal na ospital ang nagtamo ng matinding pinsala sa fasad nito dahil sa lakas ng pagsabog ng drone. Maraming sasakyan na nakaparada sa paligid ang tuluyang nasira at nasunog, dahilan upang maging abala ang mga bumbero sa pag-apula ng mga apoy doon. Habang lumilipas sa mga oras, lalong naging malubha ang ulat mula sa Zaporizhia ukol sa mga biktima. Umakyat sa 5 ang bilangan ng mga sugatan na dinala sa ospital para sa agarang gamutan. Sa mga biktimang ito, 2 ang iniulat na nasa kritikal na kondisyon, isang 41 taong gulang na babae at isang 15 taong gulang na batang lalaki. Ang kanilang kalagayan ay patuloy na binabantayan ng mga doktor doon. Sa kasamaang palad, hindi lamang sugat ang idinulot ng pag-atake sa Zaporizhia kundi kamatayan ng mga residente. Kinumpirma ni Fedorov na 2 tao ang nasawi sa insidente. Na-recover ng mga rescuer ang kanilang mga bangkay mula sa ilalim ng mga gumuhong labi ng isang bahay na direktang nawasak ng Russian drone. Ang trahedyang ito ay nagdala ng matinding pighati sa buong komunidad na naghahanap pa ng mga nakaligtas. Sa pinakahuling datos mula sa pamahalaan ng Zaporizhia, umabot na sa 11 ang kabuuang bilangan ng mga nasugatan sa naganap na pambobomba. Kabilang pa rin sa mga nasa malubhang kalagayan ang 15 taong gulang na binatilyo at ang 41 taong gulang na babae. Patuloy na nagsasagawa ng clearing operations ang mga awtoridad upang matiyak na wala ng iba pang biktima sa ilalim ng mga guho. Habang nagaganap ang mga pag-atake sa timog, nyanig din ang rehiyon ng Chernihiv sa hilagang bahagi. Ang mga pag-atake ng Russia ay nagdulot ng malawakang blackout na nag-iwan sa halos 69,000 mga consumer na walang supply ng kuryente. Ayon sa utility company na Chernihiv-Oblenergo, ang pagkawala ng kuryente ay labis na nakaapekto sa pang-araw-araw na pamumuhay at operasyon ng mga negosyo sa rehiyon. Partikular na naapektuhan ng power outage ang mga distrito ng Chernihiv at Koryokivka sa Hilaga. Agad na nagpadala ang Chernihiv-Oblenergo ng mga emergency crew upang kumpunihin ang mga nasirang linya ng kuryente at ibalik ang normal na daloy nito sa lalong madaling panahon. Gayunpaman, naging hamon ang mabilis na pagkumpuni dahil sa banta ng mga susunod pang pag-atake at ang lawak ng pinsala sa grid ng kuryente roon.
Mariing kinundena ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky ang pinakahuling serye ng mga pag-atake ng Russia sa isang pahayag sa Telegram. Inakusahan niya ang Moscow ng sadyang pag-target sa mga sibilyang infrastruktura. Binigyang diin niya na walang ibang layunin ang Russia kundi ang maghasik ng takot sa pamamagitan ng pagwasak sa mga ordinaryong bus sa Odessa, mga bahay sa Zaporizhia at ospital sa rehiyon ng Kharkiv. Ayon kay Zelensky, ang bawat araw ng digmaang ito na inilunsad ng Russia laban sa buhay ng mga tao ay nagpapatunay lamang kung gaano kahalaga ang patuloy na suporta ng buong mundo para sa Ukraine. Nanawagan siya para sa mas malakas na tulong militar, politikal, at makataong suporta upang mapanindigan ng bansa ang kanilang karapatang mabuhay ng malaya at ligtas laban sa patuloy na agresyon ng kanilang malakas na kaaway. Idinagdag pa ng Pangulo na ang mga pag-ataking ito ay malinaw na patunay na kailangan ng Ukraine ng mas maraming air defense system upang maprotektahan ang buhay ng mga mamamayan. Sinabi niya na nakikita ng buong mundo ang pangangailangang ito at inilarawan ang pamunuan ng Russia bilang tila nawawalan na ng katinoan dahil sa digmaan at patuloy na tumatangging wakasan ang labanan sa rasyonal at makataong paraan ngayon. Upang matigil ang karahasan, nanawagan din si Zelensky para sa mas matinding pressure laban sa Moscow sa pamamagitan ng mga bagong sanksyon. Binanggit niya ang kahalagahan ng mga bagong proyektong pandepensa tulad ng European Anti-Ballistic Project na tinatawag na FREJA. Inaasahang niyang ang mga darating na pagpupulong at negosasyon sa mga kaalyadong bansa ay magdadala ng konkretong resulta para sa depensa ng Ukraine. Sa panig ng militar, naglabas ng ulat ang Ukrainian Air Force ukol sa detalye ng naganap na pag-atake. Ayon sa kanila, nagpakawala ang Russia ng kabuang 3 Kh-59 at Kh-69 guided air launch missiles kasabay ng 134 na mga drone magdamag. Ang ganito kalaking volume ng mga armas ay nagpapakita ng determinasyon ng Russia na lampasan ang depensang panghimpapawid ng bansa sa lahat ng dako. Bukod sa mga kilalang Shahed attack drones, gumamit din ng Russia ng mga makabagong jet-powered UAVs at iba't ibang uri ng decoy drones tulad ng Gerbera, Italmas at Parody. Ang layunin ng mga decoy drone na ito ay lituhin at ubusin ang mga bala ng air defense system ng Ukraine. Sa kabila ng taktikang ito, nanatiling alerto ang mga unit ng militar upang harangin ang bawat banta sa kanilang himpapawid magdamag. Ang matagumpay na pagdepensa laban sa malawakang pag-atake ay pinangunahan ng mga fighter aircraft, air defense missile units, electronic warfare systems at mga mobile fire groups ng Ukraine. Ang kanilang mabilis na koordinasyon at paggamit ng makabagong teknolohiya ang naging susi upang mapigilan ang mas malaki pang pinsala na maaari sanang idulot ng mga drone at missile sa mga pangunahing lungsod ng bansa. Base sa opisyal na ulat ng Air Force bandang alas 9:30 ng umaga, matagumpay nilang nawasak o napabagsak ang lahat ng 3 Kh-59 at Kh-69 missiles, gayon din ang 100 at 23 drone sa Hilaga, Timog, silangang bahagi ng bansa. Bagaman may 6 na drone na nakalusot at tumama sa 5 lokasyon, malaking bahagi pa rin ng banta ang matagumpay na naasikaso ng kanilang magiting na militar. Sa pagtatapos ng ulat na ito, iniulat ng militar na naglunsad ang Russia ng ikalawang wave ng airstrike sa Odessa nitong Lunes ng umaga. Kasalukuyan pang inaalam ang kabuuang pinsala at resulta ng depensa ng Ukraine. Manatili kayong nakatutok para sa mga susunod pang balita rito sa ating programa.